Ngayon pong Miyerkules Santo, ating pong pagnilayan ng tunay na diwa ng pagkamatay at sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano nga ba ang kahalagahan ng kanyang sakripisyo sa ating pananampalataya at paano natin ito maisasabuhay sa ating araw-araw na buhay? At para pag-usapan ito ng mas malalim, makakasama natin ngayon si Reverend Father Jess Manabat. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo-lalo na kay Ma'am Diane at saka kay Sir Joshua. Father Jess, thank you for joining us today. Alright, Father, maaari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga manonood kung ano po ang tunay na kahulugan, yung essence po ng kamatay ni Kristo sa ating pong pananampalataya? Inumpisahan natin ang ating pagdiriwang noong linggo, itong Semana Santa. At ang pinakadiwa ng Semana Santa ay ito isang paggunita sa pagkamatay, pagpapakasakit at pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At dito natin tinitingnan at pinagnilay-nilayan ang malalim na pag-ibig na binahagi at binigay sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa banal na krus. Okay. Father, ano po ba yung... At sa pamamagitan nito, inaanyayahan natin ang ating mga mananampalataya na itong panahon ng Semana Santa, pagkaroon tayo ng oras, lalong-lalo na sa ating pagdarasal para lalo nating maintindihan at lalo nating makita kung gaano tayo minahal ng ating Panginoong Hesus. Okay. Father, paano po ba nakakatulong itong pagdinilay sa sakripisyo ni Hesukristo sa pang-araw-araw nating buhay at pakikipagkapwa-tao? At ano po ba yung malalim na dahilan bakit isinakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo yung kanyang buhay? Napaka-importante nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, lalong-lalo na tayong mga mananampalataya. Dahil dito natin nakikita na ang ating relasyon mismo sa ating Diyos. At sa tuwing tayo ay nagninilay-nilay, yung reflection na sinasabi natin, nakalapat ang pagdarasal, dito nagiging mas maliwanag kung bakit tayo sumasampalataya, nagtitiwala, at kung paano natin isinasabuhay ang ating relasyon mismo sa ating Panginoong Hesus. At ang Semana Santa, ito isang magandang pagkakataon na makita natin kung paano ibinigay ang buhay ng ating Panginoong Hesus para sa pagtubos para sa atin mula sa ating mga pagkakasala. Kaugnay niya na, Father Jess, marami po sa atin nakikita po yung krus bilang simbolo po ng sakripisyo. Pero paano po ba natin ito makita rin also as a symbol ng pag-asa at ng bawat Katoliko po, Father? Yes po. Marahil kailangan maging maliwanag muna sa atin. Ano bang sinasabi natin pag sinasabi natin pag-asa? Ang pag-asa na tinatawag natin, ito'y nakaugat mismo dito sa ating pananampalataya na tinatawag natin ngayon dito sa Semana Santa, yung Paschal Mystery. Ito yung 3 araw na ipagdiriwang natin sa Monday, Thursday, kung saan yung huling hapunan, isiniwalat ng ating Panginoong Hesus ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga alagad na sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng buhay at ito'y ahantong doon sa Biyernes Santo, dito natin makikita na sa lalim ng kanyang pag-ibig, kaya niyang ialay, isakripisyo ang lahat. At sa buhay natin, sa pang-araw-araw, nakikita natin, lalong-lalo na kapag tayo ay nahihirapan. Ito'y pasakit, pero kagaya ng narinig natin, kaantabay ng mga pasakit na ito, may umuusbong dito na nagbibigay buhay. At ito yung tinatawag nating sa ating pananampalataya, ang pag-aalay at sakripisyo na binigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ito yung nakikita natin sa pang-araw-araw mismo, na lalong-lalo na yung mga kababayan nating pilit nilang binubuhay ang kanilang mga pamilya sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga kahirapan, lalong-lalo na sa ating panahon ngayon. Yan. Father, nabanggit mo yung sa panahon nga ngayon, yung pasakit, yung mga sakripisyo, at marami nga pong hamon at pagsubok na hinaharap yung ating mga kababayan, yung ating mga ka-RSP.
Paano po sa tingin ninyo may sasabuhay itong sacrifice ni Jesus Christ sa pang-araw-araw natin na para malampasan itong mga pagsubok na ito? Ang pinakamagandang halimbawa dito yung buhay sa pamilya, halimbawa yung mga magulang, nagigising sila sa umaga, maghahanap buhay para buhayin muli, bubuhayin nila ang kanilang pamilya. At sa kanilang pagsasakripisyo, kahit na mahirap, alam natin na ang paghihirap na kanilang ginagawa ay ito ay patungo doon sa para matustusan nila ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang mga anak. At dito, kapag ang isang magulang ay kaya niyang mag-alay o tinatawag natin magsakripisyo na hindi ang kanyang kapakanan ng kanyang iniisip, kundi ang kanyang mga anak, dito ito yung magbibigay ng inspirasyon para siya ay magbanat ng buto. Sa kanyang pagbabanat ng buto, alam naman natin sa pagkatapos ng araw na iyon, meron siyang mayahay na pagkain na bubuhay muli sa kanyang mga anak. Palagay ko iyon ang pinaka-simple at payak na paraan para makita natin yung pagpapakasakit, yung paghihirap. Subalit, ang nagiging bunga nito ay ang buhay na payapa dito sa pamilyang kanyang binubuhay. Well, Father, ano naman po yung maipapayo po ninyo sa ating mga viewers para po mas mapalalim pa po yung kanilang pananampalataya sa kanila pong pagninilay ngayong pong Holy Week? Marahil itong Holy Week na ito, itong Semana Santa, paanyaya ito ng ating simbahan para tayo ay pumunta sa ating bahay na dalanginan ng mga simbahan. At ang 3 araw na natitira dito, yung Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria, ito yung mga pagkakataon para tayo ay makapagdasal ng taimtim, makapagbalik loob sa ating Panginoong Hesus. At sa tuwing tayo ay umuuwi sa simbahan, makikita natin ang ating mga kapwa-tao na sila mismo, kagaya natin, tayo ay nagsisikap na mapabuti, mapalapit sa ating Diyos at mapalapit sa ating kapwa. At sana ito pong Semana Santa ito, magkaroon tayo ng panahon para tayo ay makapagdasal at makapagnilay at makapagbalik loob sa ating Panginoon. Well, maraming salamat po, Reverend Father Jess Manabat, sa paglalaan po ng oras sa amin ngayong umaga. Let's all have a blessed Holy Week. Thank you po, Father. Maraming salamat din po at God bless po sa lahat at naway maging mabunga ang ating pagdiriwang ng Semana Santa.